Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tagapagtanggol ng kapuluan. Tagapagbantay ng ating karagatan. Nangangalaga sa kapayapaan. Lilingkod ng buong tapang para sa bayan. Namumuno ng may dangal at katwiran. Para sa masagaan. At mapayapang pamayanan. Sa dagat man, lupa, o himpapawid. kami ay laging handang tumulong At kumaban. Kami ang Naval Forces Southern Luzon, ang inyong bubundagan sa Timog Katagalugan. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP MBay? Maki-MBay Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBay Connect, asosasyon mo para sa iyo. Magandang hapon po sa mga taga-subaybay ng ating programang MBay Connect. Dahil pasukan na naman, pag-uusapan po natin this afternoon ang mga options sa AFP MBay na makakatulong sa edukasyon nating mga members at ng ating mga dependents. Siyempre, pero bago ang lahat, di ba? Alam naman natin ang pakulo natin. I-review lang po muna natin ang question and answer ng ating last episode before we introduce our guest. Okay? So, ayan. Malayan Insurance Company po ang new non-life insurance partner ng AFP MBay. For more details, pakibisita lang po ang afpmbay.com.ph. So, ayan, sadly, wala po tayong winner, pero abangan nyo po ang questions sa dulo ng programa at magkakaroon po kayo ng chance ng manalo ng 300 pesos worth of cellphone load. For our discussion today, syempre, ayan, ipapakilala natin. Please welcome the Acting Deputy Head ng South Luzon RSSC of AFP MBay, Ms. Luz Cuenco. Ayan, magandang hapon po, ma'am. Yes, katropang kat. Sa lahat ng mga kasama natin diyan po sa MBay Connect. Good afternoon po, especially po sa ating mga AFP MBay members and their families. Gusto ko din po sanang batiin na aming head, Sol RSSC na si Ma'am Joy Locsin, ang aming branch head na si Ma'am Carla at ating mga kasamahan po dito na napakasipag po talaga. Pinabati ko din po ang aming ISD family, Abud family, saka ang aming mga heads na si Bijen Tagle, PE retired head ISD, saka si head Abud namin na si
Brigadier Ferdinand Rasalan, PA retired. Most especially po ang aming AFP MBay President na si Rear Admiral Dorwin Jose Legazpi, PN retired. Good afternoon po, ma'am. Alright, and so magandang hapon din po, Miss Luz. So, syempre, napapanahon po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, ma'am, ano? So, we're talking about the education purposes ng ating mga AFP MBay products. So, ano po ba yung mga products na po pwede po nating i-avail para sa ating education? Yan, syempre, for sure, maraming nanonood sa atin na miyembro ng AFP MBay. So, sa mga nanonood po, ayan, po pwede po itong makatulong sa atin. Malaking bagay ito sa pagpapaaral po natin ng ating mga anak, mga dependents, ano. So, ayan ma'am, ano-ano po ba yung mga produkto na pwedeng i-avail ng mga miyembro ng AFP MBay sa ating MBay? Yes, katropang ka. Tama sinabi mo na panahon ng enrollment at pasokan na nga next week. So, ang una ko pong i-discuss ay yung ating pinakamabenta na insurance, ang ating MBay Achievers. Ito po ay nakatuon sa pondo ng pag-aaral ng ating mga anak pagsapit ng kanilang 18 years of age. Ang tagline po nito ay Brighter Future for the Next Generation. So, bilang mga parents, naisip natin na magtalaga o mag-set aside po ng pondo sa pag-aaral ng ating mga anak kasi alam po natin yung kahalagahan ng edukasyon sa ating mga anak. So ito po yung mga features niya, Guaranteed Education Cash Benefit. Ang ibig po niyang sabihin, ang face amount na ito, yung halimbawa gusto ni member is 200,000 ang face amount ng MBay Achiever Plan ng kanyang anak or pamangkin, makukuha niya po itong buong amount na to pagdating ng ika-18th birthday ng bata o pagsapit niya ng kanyang 18 years of age. Ang next feature po niya is life insurance benefit. Ang bata po na kinuhanan natin ng MBay Achiever Plan ay insured din po hanggang sa kanyang 18th birthday. Nakalagay din po sa third one is yung age bracket po ng ating mga anak or pamangkin na pwedeng kuhanan ng nasabing MBay Achiever Plan, which is ang ages ay 0 to 11 years of age. Ang additional features po nito ay yung built-in payers clause. Ang ibig niyang sabihin po, since meron po itong rider insurance na ibig sabihin ng si member. Okay, balik po tayo muna sa product specification. Ang dividends po ay matatanggap ng ating member payer. Sige, tapusin ko na po muna ito. Yung dividends po, na isa sa feature po nito ay maibibigay sa member payer kada pagsapit po ng ika-4th year and onwards po hanggang sa taon na bago mag-birthday po ang bata. Yan po yung dividend feature po niya. At itong ating MBay Achiever Plan ay payable within 5 years or 60 months to pay. So within that short period, makakapag-set aside po tayo ng education fund para sa ating anak pagdating sa kanilang ika-18th na birthday po. Next slide po. Yan, katulad po ng nabanggit ko kanina, yung dividends, since participating plan po itong ating MBay Achiever, ay matatanggap po sa ika-4th year ng policy and onwards na po. Itong isa pang specification po niya is participating po ang ating MBay Achiever. So ang profit po ng AFP MBay na pwede niya pong i-share sa kanyang mga members through in dividends po. Form po ng dividends po niya, i-distribute po ito. At yung third one is yung payers clause, wherein ang MBay Achiever Plan na po na ito ay considered fully paid in case na may mangyari po sa ating member payer or in case of his untimely death or nagkaroon siya ng total permanent disability. Dahil na rin po ito sa waiver of premium benefit rider na tinatawag po natin, katropang CAT. Ayan, kaya naman para sa mga kapwa member ng natin, na merong mga dependents, 0 to 11 years old, tama po ba ma'am? Ayan. Avail na po tayo ng MBay Achiever habang mas bata pa, or better yet, kakapanganak pa nga lang ni baby para mas mababa po yung premium na babayaran natin.
as apart from the said plan, may loan din po tayong pwedeng i-avail para rin sa education and dependence natin. So, paki-discuss naman po yan sa amin, Ms. Luz. Good afternoon ulit. Ang ating pong dalawang loan na i-discuss, okay ma'am, sige, yung premium rates. Yan. Dito po sa ating table, makikita po natin na pag mas bata yung ating kukuhanan ng plan, mas lower po yung kanyang ating monthly premium na matideduct sa ating payslip po, mga sirs, ma'am. So sample natin dito yung 0 to 6 months. Halimbawa si member A, gusto niya yung 200,000 na face amount. Ang magiging monthly premium lang niya po is nasa 2,104. Payable sa 5 years po yan. So, kumbaga konting-konti lang po yung epekto niyan sa payslip na maibabawas sa sweldo. Yung magre-reflect sa payslip po natin, hindi ganun kalaki. Whereas kung si member naman, member B halimbawa, is may anak na 11 years old, pero ang face amount din, same face amount ang gusto din niyang kuhanan, nasa 200,000. So magiging monthly premium deduction po ng ating member B ay nasa 3,484. Ang kagandahan po nito, mas younger yung bata, mas lower po yung ating monthly premium na binabayaran sa EFPM-BAI. Yung difference po ng dalawa, yung 2,104 at saka 3,484 ay nasa 1,380 din po. Malaking bagay din po yun kasi pag minultiply mo yun sa 5 years or 60 months to pay, more or less may savings po ang ating member A na amount niya ay nasa 82,800. So beneficial po talaga ito sa mga members na kukuhanan yung anak at a younger age na 0 to 6 months po. Katropang Kat. Alright, ayan. So ang ganda ng ng offer ng EFPM-BAI, ano? Imagine hindi pa nag-aaral, pwede na ma'am, 'di ba? So parang yes, parang pang-ready na natin para alam naman natin na diyan talaga pupunta yung mga anak natin na mag-aaral talaga sila. So why not na makapag-invest na tayo para alam mo 'yun, hindi na bibigat sa atin pagdating ng panahon. Katulad ko nga toddler 2 years old, so pagpatak ng 5 siguro 5 years. So pwede na, no? Ilang years nga po yung pwede natin na nakahulog na bago natin makuha ito, ma'am? Pagdating po ng ika-18th birthday po ng ating anak po or ng ating pamangkin. So, pwede na matapos din siya agad, at least doon, naka-secure na yung niya for education niya, ma'am, diba? So, ayan. Yes, tama ka dyan, Katropang Kat, kasi iba pa rin yung naisip natin na meron tayong peace of mind dahil may nakaset aside na tayong pondo para sa pag-aaral ng ating mga mahal na anak at pamangkin. Yun po yung kagandahan niya. Magkano yung po pwede na maging monthly ng ating mga member? Depende kasi yan, ma'am, sa Katropang Kat. Pag mas bata po, mas lower po yung monthly premium. So yung nabanggit ko kanina, yung sample natin na 200,000, nasa 2,104 lang po ang babayaran ng ating member monthly, 5 years to pay. So malaking bagay may Katropang Kat yan dahil pagdating ng panahon, hindi na natin problemahin pa ng education ng ating anak. Dahil ang sabi nga natin, ang importanteng regalo or napaka-importanteng regalo sa kanila ay ang kanilang edukasyon. So secure na po ang kanilang education, meron tayong peace of mind po, Katropang Kat. Ayan, so sa mga dependents, so sa mga dependents na, ayan, may mga toddler, mas maganda ngayon pa lang is makapag-apply na tayo, ano? Kasi nga, para makaipon na agad, no? At hindi na maging sakit sa 5 years lang naman. Ano ba naman yung 5 years? Nagtaas naman na yung SA ng ating mga kasundaluhan ngayon, ano? So, ayan, may mga need po tayong masatisfy na requirements before we can avail of medal. Pero like AFPM-BAI's others product po, maganda rin po ang features ng loan na ito. Last but definitely the least, may isa pa pong loan products ang AFPM-BAI na specifically para sa ating mga members. Pakikwentuhan naman po kami dyan, ma'am. Katropang Kat, dalawa po yung ating loan na i-discuss. So, ang una ko po munang i-discuss yung ating medal, yung
Members Educational Assistance Loan. Ang acronym niya po as ay MEDAL. So, ang nakalagay po dito na mga eligibilities ay 4. Unang-una, ang ating borrower po ay dapat meron siyang existing na basic insurance or yung tinatawag nating MBI Protect. At meron din po siyang permanent insurance plan bukod pa po sa E56 na SGTI coverage po. Pangalawa din po, ang ating pong borrower dapat po ay may good credit standing. Updated po yung kanyang account sa MBI or tinatawag natin pong wala po siyang arrears sa ating AFP MBI. Ang pangatlo po, yung client din po kasi dapat tayo sa ating net take home pay requirements ng ating mga branch of service. So, may make sure po natin na kahit po ibawas yung monthly amortization po ng MEDAL, intact pa rin po yung net take home pay requirement ng ating branch of service. Hindi po siya magagalaw. Katropang Kat. Ito po yung mga MEDAL benefits naman po niya. As I mentioned kanina sa eligibility, dapat po meron pong enforced na permanent insurance plan sa ating member, pati yung MBI Protect niya. Ang pinaka-purpose po nito ay ang schooling ng ating member. Pwede din po sa kanya mga dependents, regardless po ng school level po ng kanya mga dependents. Ang another feature niya dito or benefit is maximum 100,000 po ang pwede po niyang ma-loan sa ating MBI na 6% per annum. Ang baba po Saka yung payable lang siya in 36 months or 3 years to pay. Ang kagandahan nito, pwede po siyang ma-renew after 6 monthly payments. Na halimbawa 3,277 yung monthly amortization po ng ating MEDAL. After 6 months, pwede na po nating ma-renew niyan, katropang kat. Yan ang features niya. Ayan. So, ma'am, naririnig ng ating mga taga-subaybay ngayon kung ang makaka-receive is yung mga dependents natin. So, sino nga po ba yung mga kino-consider natin na dependents? Yan. Una-una gusto kong i-discuss din yan dahil sa ating MBI Achiever kanina, hindi ko yata na-elaborate po yan. Ang ating pong considered dependents ay anak, pamangkin, or even apo sa MBI Achiever. At maging ito po ay legitimate, illegitimate, at adopted, legally adopted po. Yan po yun ang considered ng mga dependents natin po, ma'am. Katropang kat pala. How about yung mga kapatid, ma'am? Masasabi ba nating included sila sa ating dependent? So far, yun po kasi ang naka-specify pero I'll go back sa'yo. I-clarify ko lang kasi so far, yun po yung naka-define sa ating pong criteria or guidelines po. Opo, kasi di ba meron tayong mga kasundaluhan, ma'am, na wala naman silang anak, wala naman silang asawa pa. So, yung pinag-aaral talaga nila is yung kapatid nila. So, baka po pwede na kasali din sila, no? Malay naman natin, no? So, sa mga nagtatanong po, sa nagpadala ng message, hintayin lang natin yung sagot ni ma'am. Kung makakasama ba or possible na yung kapatid is pumasok sa dependents, no? Kasi parang ang pamangkin is kasama, ma'am, di ba? Balikan kita yan, katropang kat. Yan. So, nasa na mga ba tayo? Yan. Meron ring loan for our education. Mga katropa, syempre, next question would be, how much po ang monthly amortization ng special MEDAL? MEDAL po, ma'am, or special MEDAL? Kasi, special MEDAL. Sige, ma'am, i-discuss ko po muna sana si special MEDAL. Kasi ang na-discuss ko kanina, ma'am, ay katropang kat is MEDAL, which is ito kasing ating special MEDAL po is separate or distinct na in-envision ni AFP MBI para sa ating mga members na may intention na mag-aral or talagang continuing na rin po yung kanyang education. So ito po ay in-envision talaga ni MBI po na para sa ating mga members po. So ang nakalagay po dito yung mga pursuing po or continuing ng kanilang pag-aaral. Ito po ay hiwalay sa MEDAL po na na-discuss ko kanina kasi yung MEDAL po kanina na diniscuss ko po pwede sa dependents ng ating mga members. Whereas itong special MEDAL po na ito talagang exclusive po sa ating mga members po. Katunayan, ang eligibility nito is mas higher, 150,000.
at payable. Though pareho sila ng medal na 3 years to pay, mas mababa din po yung interest rate nito kasi nasa 5.5 ang interest per annum lang nito compared sa medal na 6%. Ang kagandahan po nito, renewable din siya after 6 months of full payment. I-discuss po natin isa-isa yung eligibility. Ito po ay po pwede sa ating lahat ng regular members na may enforced MBI Protect, in good credit standing, at saka payroll deduction po ang arrangement natin sa kanilang mga branches of service. Pangalawa, pwede din po ito sa ating mga civilian or non-uniform personnel na merong enforced na I-Protect in good standing at saka may payroll deduction arrangement din po. So as I've mentioned kanina po, yung medal, pwede sa mga dependents, ito pong special medal ay talaga pong sa members at hindi na-extend po sa ating mga dependents ng members, pati sa kanilang spouse. At saka i-add ko din po itong mga other details like si ating regular members, pwedeng 150,000 yung maximum loanable amount pa ang pwede nilang i-avail sa EFP-MBI. At as I've said kanina, na-enforce yung MBI Protect para ma-reach nila yung 150,000. Whereas yung ating civilian or non-uniform personnel, 127,929 po ang pwede nilang ma-avail. I-clarify ko lang po na ang amount na yun, iyon face amount po na yun sa MBI Protect na nakuha ng ating mga civilian or non-uniform personnel. Pero ang kagandahan nito, pag may additional siyang insurance like permanent insurance plan na tinatawag, pwede niya pong ma-maximize up to 150,000 po ang pwede niya pong ma-loan sa EFP-MBI. I-highlight ko lang po, katropang Kat, mapit tuloy. Yes, na dapat po payroll deduction po ang arrangement. Ayan po. Ayan. So, meron ring loan for our education, mga katropa, no? Siyempre, next question will be, how much po ba yung magiging monthly amortization ng ating special medal, ma'am? Yes. Magsasample po tayo ng computation, katropang Kat. So, halimbawa si ating member, pinili po niya yung 5,000 na loan proceeds po. Ang term niya po ay 6 months to pay. So, nasa 857.62 po ang magiging monthly deduction niya po sa kanyang payslip. Pero halimbawa naman 36 months to pay or 3 years to pay ang kanyang piniling option na term. 163.36 lang din ang kanyang magiging deduction sa kanyang payslip. Halimbawa naman po, 75,000 kaya naman po ng kanyang paying capacity. Ang magiging monthly deduction niya sa 6 months ay nasa 12,864.30. While kung 36 months at the same amount, 75,000, nasa 2,450.38. Pero yung pinaka-most na natin, yung 150,000 na maximum loanable amount, ang magiging monthly deduction niya po sa 6 months ay nasa 25,728.60. As against sa 36 months na nasa 4,900.77 lang po, katropang Kat. Laki ng difference kung mas longer yung term. So, yan po yung 3 available options natin from EFP-MBI, na pampaaral ng ating mga dependents o ng sarili natin. At least, kung may mga kabataan tayo na gustong mag-pursue o kabataan sundalo na po pwedeng mag-pursue ng kanilang gusto nilang i-pursue yung masteral nila, doctoral, at least may po pwede na benefits na makuha sa EFP-MBI. So, thank you po, Ms. Luz, for sharing these products at talaga pong napapanahon ito. And syempre po, we have question for this episode. So, ayan, meron ding loan. Saglit lang po mga katropa, medyo nagkaroon tayo ng technical problem.
Ayan, medyo nagkaroon lang tayo ng... okay na po ba? Naririnig po ba ako? Naririnig na. Okay. So, ayan mga katropa, pasensya na po. Ganyan po talaga pag live, ano? Talagang may mga nangyayari. So, yan po mga katropa yung 3 available options from AFP MBuy, pampaaral ng dependents natin or ng sarili natin. At napakaganda ng mga ganitong programa nga, no? Thank you po, Ms. Luz, for sharing these products at talaga naman pong napapanahon ito. At syempre, we have a question for this episode. Pero bago po yan, i-review lang din po natin ulit paano mag-send ng answer natin. Uniformed Services members o mga dependents nila ang po pwedeng sumagot. Ipadala po ang inyong answers by scanning the QR code or visiting the link on your screen. O nung nakaraan, walang nakakuha ng tamang sagot, no? Baka naman ngayon, this time, sayang din yung 300 pesos worth of cellphone load. Nanood ka lang, nagkaroon ka na ng 300 load, diba? So, ayan. Pag-scan nyo po ng QR code or pagpunta nyo po sa link, pakisagutan po ang Google Form. Makikita po natin yung Google Form ngayon na nasa inyong screen. Ayan. Huwag nyo pong kakalimutang i-click ang submit sa baba para siguradong matanggap ang inyong answer. So, ulitin ko mga katropa, pag-scan nyo po ng QR code or pagpunta nyo po sa link, pakisagutan po yung Google Form. Nasa screen nyo po yung itsura ng form na sasagutan. Ayan. Huwag nyo pong kakalimutang i-click ang submit sa baba para siguradong matanggap ang inyong answers. So, at ang episode natin po ay, ayan na yung, yan. Ang tanong po, magbigay ng isang produkto ng AFP MBuy na tinalakay ngayong hapon. So, ayan. So, para sa ating mga katropa, no, ayan, pag nasagot natin ng tama, meron tayong 300 pesos worth of cellphone load. Magbigay ng isang produkto ng AFP MBuy na tinalakay ngayong hapon. So, ayan, para po sa makakasagot, meron po kayong 300 pesos worth of cellphone load. Katropang Kat? Yes, ma'am? Para sa katanungan mo kanina kung pwede yung kapatid. Opo, pwede po yung kapatid. Okay. So, syempre, ma'am, di ba, meron kasing mga sundalo din talaga na nagpapaaral ng mga kapatid nila. So, parang hindi natin na ma'am, yung no, isingit lang natin yung parang mga requirements ba na kailangan isubmit or nasa website po natin ito? Yung sa special medal, ma'am? Yes po. Opo, kailangan lang din po na may certification na enrolled siya from the university. Yun po yung isa sa mga requirements na nakasaad din po yan sa ating website. Pwede din yung ibisita for more details po. Okay. So, ayan, maraming salamat po, ma'am, sa isa pong pandagdag kaalaman na naman para sa ating mga miyembro. Kasi may mga members talaga tayo, ma'am, na hindi nalalaman na may mga ganito palang po pwedeng benefit na makuha, lalong-lalo na yung patungkol sa pag-aaral ng kanilang mga dependents, ng sarili nila. At least ngayon, nagkaroon sila ng idea about this, no? So, with this, maraming salamat po, Ms. Luz. Ayan. Sana po makasama ka pa namin sa mga susunod na episode. Ayan. Ako pa rin po ang inyong Katropang Kat, sa ngalan po ni Katropang Mafet. At ito po ang programang MBuy Connect. Thank you po. May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP MBuy? Maki-MBuy Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBuy Connect, asosasyon mo para sa iyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.